O mga paps, mayroon naman tayong bagong repair. 2 items na power mixer. Gumagana naman to. At-testing na namin to. Pero walang tunog. Ayaw umandar yung fan, yung blower niya, at saka yung ayaw mag-on yung relay. Kaya walang tunog na lumalabas dito. At buksan natin. At ayan na. Daming alikabok. Meron ditong mga spider web. At nilisan natin yan mamaya. Kung titingnan natin dito, parang wala namang sunog. Di halata ba? Ay, goy, mayroon pala oh. Ito. Yan. Nangitim yung mga resistor. Hindi na natin ma-trace kung anong value yan. Baka plus dito oh. Makikita. Yun, plus dito. Kasi kabansan, pero malaki ito. Mga 1 watt. Update ko lang kayo maya mga paps. Mga paps, ayan oh. Nakita nyo kaya yung maitim, nasusunog. Binaliktad natin. Testira natin tong mga power transistor. Yan, mahirap pag ano lang. Pag doon nyo makikita, tingnan nyo yung tester kung short. Ayun. Ayun, dalawa. Kabali 1 pair lang ito mga paps na transistor. Sa kabila, good naman. Okay, sa kabila. Itong nangingiti mga paps, tingnan natin baka ano ito? Ito. Uy. Ano pala to? Load resistor. Bale, mga dalas yan mga paps, 10 ohms. Bali dito, banda. Pala yung kita nyo ba? Ito banda oh, sira. Pati itong isang resistor na open to. Try natin yung mga driver transistor nya. Ito yun. Parang ganun din. Pero di pa natin ma-tester na maayos to kapag di nabuksan. Di natanggal yung mga ano nya, defective na power transistor. Bali, update natin. Ito na yung status ng trabaho natin. Yan, maalikabok pa rin. Mamaya ko na yan nilinisin. Ito, hindi ito gumagana nung pag-testing. Try ko pa mamaya. Pero meron akong stock nito. Maliit na 12 volt. Okay?
12 volt baka 24 volt to. Oh. Yan, 12 volt. 12 volt yan. Yan. Tapos, ito yung mga pisa niya oh. Yung nakikita ko. Bali tinister ko na yung channel na ito. Ito banda oh. Yan, nakuha na. Ito, resistor, okay naman to. Diode, okay naman. Ito rin cemented na resistor, okay. 5 watts. Ito. At yan na siya. Ito yung bias transistor nya. May short sa collector at saka sa emitter. Ito rin. Ito yung mga driver nya, sira lahat. Ito yung mga resistor nya, dalawa. Yun lang. Bilhan ko pa sa may-ari. At mga paps, update. Ayan na. Mabuti, okay na siya. Yan yung mga sira oh. Madilim. Yan yun. At saksak natin ha. Gamitan natin ng test valve. Pakinggan nyo kung mag-click ba yung relay nya. Ayan yung relay oh. Yan. Yan, nag-una, nag-click. Yung relay, yung ano na, fan. Blower, nasasabi kong sira. Good pala mga paps. Okay lang pala siya. Yun na, bago na yung transistor. Oo. Yung power. Yung dalawang TIP 42 at 41. Bago na yan. Resistor, good lang naman. Ito, bias transistor. Medyo natagalan ako nito mga paps kasi ang style nitong amplifier na ito, madalas tayo maghang nito dalawa. Pag halimbawa tulad nito, sira itong driver, ito sira yan, tapos naubos ito driver at saka power nya, kadalasan maghang tayo nito para pag may problema pa dito, testing natin yung bias niya kung okay ba, saka natin kabit itong dalawang to, malaki yung power transistor. Ito iba. Pag check ko kanina, hindi ko na lang pinakita, ang taas ng bias umaabot ng 4.2. Pag tinagalan mo mag isaksak sa test valve, siguradong masisira ang taas. Pero pag tester ko dito sa kabila, kasi good naman ito, okay naman. At yon, katagalan, inobserbahan ko, tinanggal ko lahat. Pati ito, wala nang power transistor, puro driver na lang pinapagana. Yan. Yun pala ang nangyari. Pag walang power transistor, tumataas yung bias niya. Kasi ngayon ko lang na encounter ito mga paps, iba ang design nitong amplifier na ito. Hindi naman tayo sa mayabang, hindi naman tayo talaga magaling sa lahat ng klaseng amplifier kasi iba-iba yung design, depende yan sa brand at yung engineer na nag-design na gumagawa ng amplifier na ito. Mga paps, update na naman tayo. Ito yung likod ng mixer. Okay na yung main amp nya, tumutunog na, dalawang channel. Ang problema, pati nga pala yung blower mga paps, ito ayaw umikot, pero pag ginaganon-ganon mo, umikot na siya, pero hindi naman yun pwede. Balik tayo dito sa likod ng mixer. Ayaw tumunog ng channel 1 at channel 2, channel 7 at channel 8. Dito, sana medyo madilim ha. Kaya pala may jumper.
siguro nung una pa, hindi ko sabihin gawa ito ng naunang technician ha. Ito yung parang load resistor niya. Ewan ko ilang value to. Basta load resistor yan, mababang ohms. Almost short. Patungo yan sa supply dito sa op amp. Ito yung 4558 siguro. GRC o UPC, basta 4558 na op amp. Dito naman pag kinakapa-kapa ko dito, tumutunog naman. Dito lang sa input. Bale. Yan ang 1 and 2. Ito naman sa 7 and 8. Ito na. Tinest ko kanina. Walang voltahe na positive 15 volt 14 volt. 14 pala yung pinapasok doon. Merong negative, walang positive. Kaya open pala itong resistor na ito. Kasi subukan ko sana na ayaw na buksan ba. Pero ngayon nilagyan ko ng jumper na resistor. Tapos yun, ayaw pa rin pumasok ng voltahe. Kasi nga ito open ito 50 ohms. Kasi ito namang katabi na yung sa negative 14 hindi naman nag-open. Kaya ginaya ko lang yung value ng resistor dito. Tapos yun, okay na sana. Ayaw pumasok ng ano doon, voltahe. Tapos nung pinaandar ko, nangangamoy siya. Ibig sabihin, sa dalawang IC na ito siguro or ito yata. Tatlo pala sila. So yan. May sira dyan na isa or dalawa. Update na lang kayo. Yan, update mga paps. Ayan na siya. Sabi ng may-ari, di na daw itutuloy repair, ayusin tong ito. Ito at saka itong dalawa. Kasi matatagalan pa raw. Tapos order pa. Mga 2 linggo pa hintayin. Kunti lang naman daw yung microphone nila. Kaya yan na. At baka magtaka kayo, hindi ko na to na sound check. Hindi na lang kasi wala akong magamit na pang testing. Pero narinig nyo naman na nag-click yung relay. Hindi naman mag-click yung relay kung may problema pa. Hindi ko sabihin may DC out, hindi mag-click yung relay. Kaya gusto siya. Tapos dito tumutunog naman. Sabihin ko na lang. At lilinisan ko pa to. Hilamusan ng kaunti. At dito na lang tayo dito na lang mga paps. Salamat sa panonood.